Tuloy-tuloy na po tayong magmahal sa ating mga pasalamat patotoo sa ating mahal na Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Ating pong tinatawagan ang ating beloved sister Hannah Hipolito sa kanyang pasalamat at Children's Choir prepare po. Praise God. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ, and we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. Greetings to you all, beloved brethren. First of all, I want to thank our dearest Jesus for this blessed opportunity to testify of His goodness and faithfulness in our lives. And most importantly, I praise and thank our dearest Jesus for the greatest blessing that He has given us, that it's been 39 years of His loving kindness and grace to our family. Hallelujah. Way back 1987 po nang makakilala ang aking beloved parents sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus through one of the Manila Crusades that time. And since then, napakarami pong pagpapala, himala sa aming buhay. Hallelujah, thank you, Jesus. But serving our dearest Jesus has never been easy. So, syempre po, bilang tao, hindi po tayo perfecto. Nandyan po ang ating mga kahinaan. At because of our shortcomings, nandyan din po naman lagi ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. So today I would like to testify some of those miracles and blessings in our lives. 2017 po ng when my older brother, the third of us siblings, went home to be with our dearest Jesus in heaven. But we thank our dearest Jesus, our loving God, na nung time na yun, nakinuha po ang aking beloved kuya. Ay, yun din naman po yung time na nakapanumbalik na po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus after being astray for years before that. So we still thank our dearest Jesus dahil nung time na yun siya kinuha, nung nakapanumbalik na siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And then, year 2019 po, nung sinubok po kami muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. But this time po, it was, that time po, it was my, the eldest of us and the four siblings. So, my beloved ate, she had to go through major operations po nang malaman po na meron po siyang butas sa kanyang intestine. And then after the operation for that hole in her intestine, there were complications. So she had to stay in the hospital and undergo another operation because of the complications. And then another operation again because she was dying already, like the third time. So she had to be put on a central line for on her neck. And that time, akala po talaga namin ay kukunin na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pero sa kabaga po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakaligtas po ang aking beloved ate. And now, and after po niya makalabas sa ospital na parang mga 2 weeks po yata yun, nakadalo na po ulit siya sa banal na gawain. And nung humaba na po ng konting buhok niya kasi nung nasa ospital po siya for 1 month or more than 1 month, talaga pong nakalbo siya. So,
nung humaba na po ng konti yung buhok niya, at sa kabahan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang bilis naman din pong humaba ng buhok niya noon na nung umabot na po ng hanggang balikat, nag-decide na po siya na pumalik sa pagpapagamit sa banal na ubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, and hanggang ngayon po ay ginagamit siya sa Antipolo Outreach bilang finest choir member. Hallelujah. And then, year 2021 naman po, nandyan po ulit ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So, this was COVID time, and if I'm not mistaken, early 2021 po ito yung merong bagong variant ng COVID na mas malakas, and ang tinamaan po ay yung aming pong beloved Papa. So, hindi po namin alam na may nararamdaman na po pala siya ng mga symptoms that time. But then, parang third week na po yata yun na tuloy-tuloy po yung symptoms na nararamdaman niya, ay nahirapan na rin po siyang makatulog, or hindi na po siya nakakatulog talaga nung nagsabi po siya sa amin. And that time po, we were in my beloved mother and we were in Angono, Rizal, and then my beloved father was in Antipolo. So, that time po, kinontak niya kami, and then nagpapasundo po siya sa amin, and then we thank our dearest Jesus dahil wala pong naging hadlang sa pagsundo namin kay Papa that time, kasi feeling po namin kung hindi po namin siya nasundo that time, baka po kinuha na siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And so pagdating po namin sa bahay, nag-ayuno po kami, nanalangin as family, and even my beloved Papa, kahit po mahina siya, talaga pong nananalangin din siya, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Especially that time, wala naman pong gawain na physical, online lang po yung usually that time. And then, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng aking beloved Papa. Wala pong gamot or kahit ano. And nanalangin lang po talaga kami, and nag-ayuna at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ating dakilang manggagamot. And year 2023 naman po, ang paalala naman po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay para sa aking beloved mother. So that this time po, tapos na po yung pandemic, or kumbaga maluwag na po ulit. So nakakadalo na po ulit sa banal na gawain physically. But my beloved mother, that time po, nako-compromise po yung pagdalo niya sa banal na gawain. Pag Sunday, kasi po kailangan niya magstay with my grandmother, kasi wala pong maiiwan sa lola ko po. So, nagkaroon po ng paalala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagkaroon po siya ng maliit na bato or bara dun sa bile duct niya. And then, because of that, parang lagi po siyang bloated, and then nahihirapan din po siyang dumumi, pasintabi po sa mga kumakain. And then, eventually po, naging yellowish na yung skin niya, or nagkaroon na po siya ng jaundice na tinatawag, and then lagi na po sumasakit yung sikmura niya. So, first po, dinala namin siya nung umatake po na sobrang sakit na, dinala po namin siya sa pastoral house sa may Binangonan, Rizal. And then, nag-aray po kami ng ayuno doon. But then, that time, hindi po nakakasabay sa pag-aayuno yung beloved mother ko, kahit nandun na po siya sa pastoral house. So, umuwi po kami ng bahay, and then inatake na naman po siya, and then that time, diniretso na po nila sa ospital. Wala na po ako sa Pilipinas nung nangyari ito, 2023. So,
Nagdala po sa ospital, doon po nalaman na meron nga pong bara yung bile duct niya, tapos naninilaw na siya and everything. Kailangan na po tanggalin daw yung bara, so magkakaroon ng operation. And that time, nagsumamo po kami ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nanalangin, nag-ayuno, and bagamat nandoon po siya sa ospital and nakapagkaroon po ng operation kasi kailangan tanggalin yung bato. After po nun, nag-by faith na po kami na ilalabas na namin sa ospital si Mama kahit na sabi po bumalik pa kami. Bumalik pa sila kasi kailangan pa daw po ng further tests and kung ano-ano pa po. But sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang ngayon naman po wala na po yung nararamdaman si Mama sa kanyang sikmura and wala na po, hindi na po inaatake na pananakit ng sikmura niya or anything, normal na po lahat sa feeling niya and ano nga po, parang mas lumakas po yung resistensya niya. Hindi po siya masyado nagkakasakit these days. Hallelujah, thank you Jesus. And claim na po namin na pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. And as for me naman po, if we're going here in the US, 2 years po ako sa Vietnam and for that 2 years, 2022 to 2024, lagi pong may physical check-up or medical exam every year para pong mag-renew ng contract. And that time po, lagi pong yung x-ray ko, lagi po siyang may problema kasi may nakikita daw po sila sa lungs ko pero hindi po nila alam kung ano yon. So, lagi po akong bumabalik for parang second test na mas thorough na po. But then, since nasa ibang bansa nga po ako and hindi naman po lahat ng mga taga doon ay marunong mag-English, so hindi rin po nila ma-explain sa akin. Nalaman ko na lang po nung nakauwi na po ako ng Pilipinas and I had my medical exam before going to the US na sabi po ng doktor doon sa x-ray ko, kaya daw may nakita pa rin po, pero parang peklat na lang daw po iyon kasi nagkaroon daw po ako ng TB. Pero ang ano po, himala na ating pinamamahal na Panginoong Hesus, all those years po na nasa Vietnam ako, nag-work, wala naman po ako nararamdaman talaga. Sobrang, hindi nga po ako nagkakasakit ng matagal kahit sipon or ubo. Kaya po nung nalaman ko yung result dun sa doctor sa Philippines, sabi ko, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nagkaroon pala ako ng karamdaman pero wala naman ako naramdaman. Hallelujah, thank you Jesus. And papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa mga pagpapala na yung mga himala sa aming buhay, mga paalala sa tuwing nakakalimot kami, na nagpapatatag po sa aming pananampalataya as a family. We thank and praise our dearest Jesus na hanggang ngayon pinanghahawakan niya po ang aming buong sambayan. Bagamat maraming pagkukulang, maraming nagagawang pagkakamali sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan pa rin siya para sa amin at para sa atin, na hindi niya tayo pinapabayaan at hindi niya tayo iniiwan, tunay na napakarami pong pagpapala, napakaraming himala na kulang po talaga ang oras. So, hanggang dito na lamang po, the highest praise, glory, and honor only to our dearest Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa ating beloved sister Hana Hipolito sa kanyang pinapanang patotoo, mga minamahal. Totoo po na talagang ating mahal na Panginoong Hesus ang siyang tumutugon sa ating mga panalangin. Praise God. Totoo po na hindi po talagang rosas ang ating daraanan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Meron ding baku-bako mga minamahal, ngunit nandyan ang ating mahal na Panginoong Hesus. Parati nating idinadalangin ang ating mga problema.